Samantala, patuloy pa rin ang pagbaba ng lava sa bunganga ng bulkan. Kaya naman alamin po natin ang update sa bulkan mula kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Sir, nakakaranas na po ng pag-ulan sa Bicol Region at pag ganitong umuulan ay posible pong bumaba ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Yes po, posible po yun, lalo na kung may torrential at continuous rainfall. Pwede pong remobilize yung mga deposito natin sa dalisdis ng bulkan as lahar. So, for now, meron na po tayong, since nag-start yung eruption, meron na tayong more than 70 million cubic meters na volcanic materials na nasa dalisdis ng bulkan. And again, kapag may continuous and torrential rainfall, pwede po itong remobilize as lahars. Okay, Director, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano na po ba ang update ngayon sa Bulkang Mayon? So, ongoing pa rin ang kanyang effusive eruption, and for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 26 volcanic earthquakes. Kahapon, meron tayong 326 rockfall events. And meron din tayong tatlong pyroclastic density current o yung tinatawag na ozone. Yung pinakamahaba kahapon ay nasa 2,200 meters or 2.2 kilometers sa may Isigali. Hindi naman ito kasing laki nung May 2 na umabot ng mahigit 5 kilometers. But again, ongoing pa rin itong ganitong activity. And meron din tayong sulfur dioxide na measure kahapon nasa 658 tons per day. So, right now, yung mga pinapakita niya ay consistent pa rin naman sa kanyang alert level 3 status. Okay, ano po yung mga dapat na pag-iingat pa rin ng ating mga kababayan sa ganitong klase ng sitwasyon? Okay, so again, i-reiterate natin na yung mga kababayan natin ay huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Kasi po, anytime pwedeng gumuho yung mga lava flows natin sa taas. And kapag naging stable ito, pwede itong magiging pyroclastic density current katulad nung nakita natin nung May 2 na maabot ng 5 kilometers. So, wag po sila pumasok doon inside the 6-kilometer permanent danger zone. Ito ay para sa ng kaligtasan. Meron po ba kayong na-monitor na bumabang lava na nakarating na sa mga barangay dahil sa pagulan? Wala pa naman tayong namataan na lava na umabot sa mga barangay. Ang nakita lang natin is yung may lava flow, pero nasa dalisdis ng bulkan. Ang pinakamahaba is 3.8 kilometers sa may Basod Gali. Okay, nung mga nakaraang linggo po, naging problema po yung fumes o even yung mga ashes na galing po sa bulkan. Ano na po ang sitwasyon ngayon? Ito po ba'y nalalanghap pa rin ng ating mga kababayan dyan? Hindi na po naulit yung May 2, again, may ashfall tayo kasi nung bumagsak, nagkaroon tayo ng uson, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na Phoenix column. So, Director? biglang yung finer and lighter materials umangat. Pero hindi na po yun naulit. Every now and then may pyroclastic density current tayo, may ash storm, pero hindi na po ito kasing katulad ng May 2 na umabot sa mga bayan-bayan. Okay, Director, mula po sa Bicol, punta naman tayo sa Negros. Kamustahin lamang po namin kung meron ng update po sa Bulkang Canlaon naman. Ang Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 13 volcanic earthquakes, and kahapon yung sulfur dioxide natin ay nasa 960 tons per day. And wala tayong ash emission activity kahapon. Yung last natin ay nung May 18 na umabot ng 800 meters. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. Okay, ano po ang inyong mensahe sa mga taga-Negros dahil kasalukuyang nasa alert level 2 pa rin po? Okay, so katulad nung sa Mayon Volcano, paalala sa mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone. Sa Mayon is 6 kilometers. Negros naman sa Canlaon Volcano it's 4 kilometers. Again, para maiwasan po yung hazards katulad ng bigla na lang sasabog yung bulkan anytime without warning,
maging casualty po tayo kapag papasok po tayo doon. So, again, sumunod po sila sa abiso ng kanilang LGUs at sa abiso ng aming tanggapan. Alright, maraming salamat po, FIVOLS Director Teresito Bacolcol.